If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Magandang umaga, Davao, Mindanao, at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Mirasol, si Bayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at pakipindot na rin ang bell button para sa mga bagong kaganapan sa Pinoy Rab YouTube channel. Para sa ulo ng mga balita, taya ng panahon, maaraw na kalangitan na may mga pagtama ng ulan, karaniwang panahon ng Desyembre sa buong Pilipinas. Lokal na balita, DOE, sapat na supply ng kuryente sa Mindanao. Proyektong bypass road sa Davao City, 56.48% na ang nakumplito. ACT teachers, voluntaryo ang 20 pesos na kontribusyon. Comelec, naglungsad ng automated counting machine sa Davao. Pambansang balita, PNP, nagtutok sa pagpapasa ng mga kasong laban kay Sara Duterte. To show cause orders na inisyu laban sa organizer ng sabong. Pandaigdigang balita, US, nahaharap sa mahirap na sitwasyon sa Syria habang ang mga rebelde ay malaki ang tagumpay laban sa rehimen ni Assad. Elon Musk, hinarang muli ng hukom ang napakalaking multi-bilyong dolyar na package ng sahod ng Tesla. Balitang aliwan, Margot Robbie, inisip niyang maaaring makulong siya dahil sa pagsampal kay Leonardo DiCaprio sa audition ng Wolf of Wall Street. Host the Boss, nabituin na si Danny Pintauro na ospital matapos ang aksidente sa scooter. Balitang pampalakasan, Max Verstappen nawala ng respeto kay George Russell matapos ang insidente sa qualifying ng Qatar Grand Prix. Bernie Ecclestone, ibebenta ang koleksyon ng mga sasakyan na nagkakahalaga ng $100 milyong. Mga tampok na balita,
ang tahimik na mga tagapagtanggol ng kagubatan. Ang nakatagong mundo ng ilog ng alitaptap sa Bohol. Trivia: alam mo ba, hawak ng Pilipinas ang pamagat na social media capital ng mundo. Taya ng panahon, maaraw na kalangitan na may kalat-kalat na ulan, karaniwang panahon ng Disyembre sa buong Pilipinas. Davao City, inaasahan ang bahagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkakaroon ng mga thunderstorm sa hapon at gabi dulot ng localized convection. Ang temperatura ay maglalaro mula sa 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius na may magaan hanggang katamtamang hangin mula sa silangan. Inaasahan ang tahimik na at maalinsangang umaga, kaya't magdala ng payong bilang paghahanda. Pambansang taya, Pilipinas. Makakaranas ang bansa ng pangkalahatang magandang panahon kung saan ang Metro Manila at karamihan ng Luzon ay makakaranas ng maaraw hanggang bahagyang maulap na kalangitan. Posibleng magkaroon ng kalat-kalat na pag-ulan sa hapon, lalo na sa Visayas at Mindanao, dulot ng localized thunderstorms. Ang mahina na northeast monsoon ay magdudulot ng mas malamig na umaga sa Hilagang Luzon na may temperatura na bumababa hanggang 18 degrees Celsius sa Baguio City. Lokal na balita. DOE, sapat na supply ng kuryente sa Mindanao, tiniyak ng Department of Energy o DOE. Mindanao Field Office na sapat ang supply ng kuryente sa Mindanao na may peak demand na 2,577 megawatts ngayong taon. Ayon kay Engineer Rafa Julisis Perez, matatag ang supply ng kuryente sa rehiyon at may kakayahang maglipat ng enerhiya papuntang Visayas sa pamamagitan ng Mindanao-Visayas Interconnection Project. Gayunpaman, kung walang karagdagang kapasidad ng produksyon, maaaring matugunan lamang ng kasalukuyang supply ang demand sa susunod na 3 taon. Bilang tugon dito, may mga proyekto ng 813 megawatts mula sa renewable energy, coal, oil at energy storage na kasalukuyang isinasagawa. Sa kabila ng pansamantalang yellow alerts, dulot ng mga outages, nananatiling sapat ang reserve capacity ng Mindanao upang mapanatili ang power grid nito. Proyekto ng bypass road sa Davao City, 56.48% tapos ayon sa DPWH Davao. 56.48% tapos na ang Davao City Bypass Construction Project. Inoumpisahan ito noong 2020 at target na makumpleto sa 2027. Kabilang sa proyekto ang isang 45.5 kilometrong bypass road na mag-uugnay sa Turil, Davao City at GP Laurel, Panabo City. Ang twin tunnel na siyang mahabang tunnel sa Pilipinas na may haba sa 2.3 kilometro
ay 70.41% tapos na may kaunting natitirang paghuhukay. Kasama sa mga pangunahing istruktura ang Matina Bridges 1 at 2, 35% at 39.89% tapos ayon sa pagkakabanggit. At iba pang mga overpasses at underpasses na higit sa 50% tapos na. Sa kabila ng mga pagkaantala dulot ng mga issue sa lupa at panahon, patuloy ang proyekto at inaasahang makakatulong sa pagpapabuti ng konektibidad at infrastruktura sa rehiyon. ACT teachers, ang 20 pesos contribution ay voluntaryo. Nilinaw ng Alliance of Concerned Teachers, ACT Teachers sa Davao Region na ang 20 pesos buwan ng kontribusyon para sa Union ay voluntaryo. Ang pahayag na ito ay kasunod ng mga hiling mula sa mga guro na itigil ang mga kaltas sa sahod. Ipinahayag ni ACT Teachers Davao Region President Elenito Escalante na ang kontribusyong ito ay ginagamit upang suportahan ang mga operasyon ng Union tulad ng advokasya para sa mga benepisyo ng mga guro, kabilang ang patuloy na kampanya para sa 50,000 pesos na entry-level salary. Binanggit din niya na ang mga kaltas ay para lamang sa mga rehistradong miyembro at ang Department of Education, DepEd, ang nag-aasikaso ng remittance. Samantala, may mga hindi kilalang guro na tumututol sa mga kaltas. Itinatampok ang non-partisanship at binamatikos ang ACT para sa mga di umano'y political na asosasyon. Hinihikayat ni Escalante ang pagkakaisa at binibigyang diin ang dedikasyon ng Union sa mga karapatan ng mga guro. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang DepEd. Comelec maglulunsad ng automated counting machine sa Davao bilang paghahanda para sa 2025 na pambansa at lokal na halalan. Sinisimulan ng Commission on Elections Davao Region, Comelec Davao, ang roadshow para sa automated counting machine, ACM, noong December 2, 2024. Ang mga kalahok ay nakasaksi ng live na demonstrasyon ng bilis, katumpakan at mga tampok ng seguridad ng ACM na pinangungunahan ni Acting Regional Director Gay A. Eman Mirabeles. Ang layunin ng roadshow ay tugunan ang mga alalahanin at pataasin ang kumpiyansa ng publiko sa automated system bago ang halalan ng Mayo 25, 2025. Magpapatuloy ang mga malalaking demonstrasyon sa mga paaralan, mall at iba pa at pati na rin sa mga remote na barangay hanggang Enero. Ayon sa Comelec, mayroong 68.7 milyong rehistradong botante sa buong bansa at 3.39 milyong botante sa Davao Region. Pambansang balita, PNP nagbabalak ng karagdagang kaso laban kay Sara Duterte. Tinututukan ng Philippine National Police, PNP, ang posibleng pag-file ng karagdagang mga kaso laban kay Vice Presidente Sara Duterte
ang kanyang mga security personnel at staff kaugnay ng gulo sa Veterans Memorial Medical Center, VMMC, noong November 23, 2024. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Jane Fajardo, ang Criminal Investigations and Detection Group, CIDG, ay nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa mga posibleng kaso sibil at administratibo. Isang reklamo ang isinampa ni Lieutenant Colonel Dr. Van Jason Villamor laban kay Duterte at iba pa dahil sa mga paglabag tulad ng direct assault at grave coercion. Matapos nilang pigilan siya na paglilipat kay Undersecretary Julayca Lopez. Tinitingnan din ng CIDG ang mga posibleng dahilan para sa pagkansela ng mga lisensya ni Duterte sa pag-aari ng baril. To show cause orders. Inisyu laban sa organisador ng sabong. Nag-issue ng show cause orders ang pamahalaan ng lungsod ng Cebu laban sa Ox KBDF Gaming dahil sa pagpapalakad ng sabong nang walang kaukulang permiso. Ayon kay Mayor Raymond Alvin Garcia, 2 show cause orders ang ibinibigay noong Oktubre matapos ang investigasyon ng Business Process and Licensing Office, BPLO. Ang mga sabong ay isinisagawa noong Abril, Mayo, Agosto at Oktubre 2024. Nilinaw ni Garcia na ang Letter of No Objection o LONO ay hindi isang permiso at nabigong sundin ng organisador ang mga kondisyong ito. Dagdag rito, isang reklamo ng grave misconduct ang isinampa laban kay Garcia at Cebu City Office Director Coronel Antonieto Cañete dahil umano sa pagpapahintulot sa mga sabong ng walang tamang autorisasyon. Pandaigdigang balita, ang US ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon sa Syria habang ang mga rebelde ay nakakamit ng malalaking tagumpay laban sa rehimen ni Assad. Nahaharap ang Estados Unidos sa isang mahirap na sitwasyon sa Syria kung saan kinakailangan nilang balansihin ang kanilang misyon laban sa ISIS at ang kasalukuyang labanan sa Aleppo, kung saan ang mga rebelde na pinangunahan ng Hayat Tahrir al-Sham HTS ay nakapagpasok at kumuha ng kontrol sa lungsod. Ipinahayag ng Estados Unidos na hindi sila kasali sa opensibang ito at binigyang diin na ang HTS ay isang itinalagang teroristang organisasyon at pinapanatili ang de-escalation. Habang may mga alalahanin ang Estados Unidos tungkol sa motibo ng HTS, hindi rin nila sinusuportahan ang pamahalang Syrian na sinusuportahan ng Russia, Iran at Hezbollah. Ang mga pwersa ng Estados Unidos na may bilang na humigit kumulang 900 ay nananatili sa Syria upang magsagawa ng anti-ISIS na operasyon at nagpapanatili ng bukas na komunikasyon sa Russia
upang maiwasan ang mga posibleng salungatan dahil sa kalapitan ng kanilang operasyon. Muli na namang hinahadlangan ng isang hukom ang napakalaking multi-bilyong dolyar na pay package ni Elon Musk mula sa Tesla. Muling tinatanggihan ng isang korte sa Delaware ang $1.1 billion package ng sahod ni Elon Musk sa kabila ng mga aproba mula sa mga shareholders ng Tesla noong Hunyo. Ang package na binubuo ng 303 milyong stock options ay unang itinakwil noong Enero ni Chancellor Kathleen McCormick na natuklasang hindi makatarungan sa mga shareholder. Binanggit ni McCormick na ang board ay masyadong malapit kay Musk at hindi na pagbigyan ang mga dahilan kung bakit makatarungan ang kompensasyon. At inamin ni Musk na ng negosyasyon siya lamang sa kanyang sarili. Napagdesisyonan ng korte na bagamat nararapat kay Musk ang kompensasyon, ang mga kondisyon nito ay labis. Habang ito, nananatili si Musk sa mga isyong pampolitika, sumusuporta sa kampanya ni Donald Trump sa 2024 at kasalukuyang nagsusulong upang pamunuan ang Department of Government Efficiency sakaling manalo si Trump. Balitang aliwan. Inisip ni Margot Robbie na makukulong siya matapos sampalin si Leonardo DiCaprio sa audition ng Wolf of Wall Street. Ibinahagi ni Margot Robbie sa Talking Pictures podcast na noong siya ay nag-audition para sa The Wolf of Wall Street, nagdesisyon siyang sampalin si Leonardo DiCaprio imbis na halikan siya. Habang binabasa ni Robbie ang isang eksena na may kasamang pagdapo ng tubig sa mukha ni DiCaprio, pinili niyang mag-improvise at sampalin siya kahit na ang script ay nagsasabing kailangan ng halik. Bagamat takot siya sa maituturing itong assault, nagtawanan at pinuri siya ni Scorsese at DiCaprio sa kanyang matapang na desisyon. Dahil dito, nakuha ni Robbie ang papel bilang asawa ni DiCaprio na naging breakthrough role niya sa pelikulang 2013 na nagbigay sa kanya ng papuri at naglatag ng daan para sa matagumpay niyang karera. Host the Boss na si Danny Pintauro na ospital matapos ang aksidente sa scooter. Si Danny Pintauro, kilala sa kanyang papel na Host the Boss, ay nagbahagi na siya ay sumasailalim sa emergency surgery matapos ang aksidente habang nagmamaniho ng scooter noong gabi ng Thanksgiving. Inisip niya na nabali ang kanyang braso, ngunit nakaranas siya ng lumalalang sakit sa dibdib, tiyan at balikat na nagdulot ng hirap sa paghinga.
Agad siyang dinala sa ng kanyang asawa sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na may punit sa tiyan na nagdulot ng impeksyon sa dugo. Inilarawan ni Pintauro ang nakaranasang ito bilang pinakamalupit na sakit na naranasan niya. Matagumpay ang emergency surgery at nakaramdam siya ng ginhawa. Nagpapasalamat sa medical team at sa kanyang suportadong asawa na si Will sa kanilang pag-aalaga. Hindi nabali ang kanyang braso. Balitang palakasan. Wala ang lahat ng respeto ko. Max Verstappen galit kay George Russell matapos ang insidente sa qualifying ng Qatar Grand Prix. Nakamit ni Max Verstappen ang kanyang ikasyam na panalo sa 2024 Formula 1 season sa Qatar Grand Prix. Ngunit hindi ito nakalampas sa kontrobersiya. Sa isang qualifying incident, pinabagal na ni Verstappen ang takbo at umano'y hinarang si George Russell dahilan upang makatanggap siya ng bihirang one-place grid penalty. Inilipat si Russell sa pole position, ngunit agad siyang nalampasan ni Verstappen sa simula at tuluyang nanalo sa karera. Matapos ang laban, binatikos ni Verstappen si Russell. Sinabing nawala na ang lahat ng respeto niya rito at naramdaman niyang pinarusahan siya sa pagiging maingat. 3 safety car deployments ang naganap dahil sa mga banggaan at debris. Natapos sina Charles Leclerc at Oscar Piastri sa ikalawa at ikatlong pwesto, habang nakapunto si Zhou Guanyu sa ikawalong pwesto na nagbigay sa Sauber ng unang puntos ng season. Ang karera ay puno ng parusa para sa ilang driver, kabilang si Lewis Hamilton na humarap sa drive-thru at time penalties. Tatapusin ang season sa Abu Dhabi Grand Prix. Dating F1 Supremo na si Bernie Ecclestone ibebenta ang koleksyon ng mga sasakyang nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Si Bernie Ecclestone, dating boss ng Formula 1, ay magbibenta ng kanyang malawak na koleksyon ng mga sasakyan na nagkakahalaga ng daang-daang milyong dolyar. Kasama sa koleksyon ang mga championship-winning Ferraris na minaniho ni na Michael Schumacher ni at Niki Lauda, ang 375 F1 na nananalo sa Italian GP ni Alberto Ascari at ang kakaibang Brabham BT46B fun car na nanalo sa kaisa-isang karera nito bago ma-ban. Ang hakbang na ito ay kasunod ng mga amin ni Ecclestone ng kasalanan sa pandaraya noong nakaraang taon dahil sa hindi pagdeklara ng £400 million na ari-arian. Ito ay nagresulta sa 17 buwan na suspende, sentence at pagbabayad ng £650 million
Ang 94 taong gulang na si Eccleston ay umaasang maiiwasang iwan ang responsibilidad sa kaniyang asawa at ipagkatiwala kay Tom Hartley Jr. ang pagbebenta ng koleksyon. Balitang itinatampok ang tahimik na tagapangalaga ng kagubatan sa Hilaga, kanlurang bahagi ng Pasipiko. Isang komunidad ng mga tagapangalaga ng kalikasan ang nagmamadali upang mailigtas ang mga sinaunang kagubatan na matayog at puno ng kasaysayan. Ang mga punong ito na tumatagal ng mga siglo ay nagbibigay suporta sa iba't ibang uri ng hayop at tumutulong laban sa pagbabago ng klima. Ngunit nahaharap sila sa dobleng banta ng iligal na pagpuputol ng kahoy at pagbabago ng klima. Ang tampok na kwentong ito ay tumatalakay sa mga pagsisikap ng isang grupo ng mga aktivista na pinagsasama ang teknolohiya at direktang aksyon upang protektahan ang mga higanteng punong ito. Sa pamamagitan ng matinding pag-upo sa mga puno, negosyasyon at payapang mga protesta na minsan ay nauurong sa mga pagsagupa, makikita ang kanilang determinasyon. Ang mga tindig mula sa mga leader ng katutubong komunidad ay naglalantad ng kanilang mga ugnayang kultural, habang binibigyang diin ng mga ekologo ang kahalagahan sa kapaligiran. Ang kwentong ito ay tungkol sa pag-asa, paglaban at ang pakikibaka para sa pangangalaga. Ang nakatagong mundo ng ilog ng Alitaptap sa Bohol. Sa Bohol, Pilipinas, isang nakatagong hiyas ang humihikayat ng mga bisita. Ang ilog ng Alitaptap, kung saan libu-libong kumikislap na alitaptap ang nagiging ilaw ng gabi. Ginagawang parang isang tanawin ng mga bituin. Ang tampok na kwento ay sumusunod sa mga lokal na gabay na nagmamalasakit sa pangangalaga ng likas na yaman na ito. Ang kanilang mga gabing biniyahe sa bangka ay nag-aalok ng tanawin ng mga alitaptap na kumikinang sa mga punong mangroves, isang tanawin na may kasaysayan at ekologikal na kahalagahan. Sa pamamagitan ng mga panayam sa mga ekologo at mga tagapag-ingat ng kultura, natutuklasan natin ang papel ng mga alitaptap sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga mangrove at ang approach ng komunidad sa napapanatiling turismo. Ang balanse sa pagitan ng pangangalaga at paglago ng ekonomiya ay maselan ngunit mahalaga. Habang kumikislap ang ilog, pinaaalalahanan tayo ng marupok na pagkakabalanse sa pagitan ng tao at kalikasan at ang lakas ng pangangalaga. Trivia. Alam mo ba, ang Pilipinas ang mga titulong social media capital ng mundo. Ang mga Pilipino ay naglalaan ng mas maraming oras sa social media kaysa sa ibang bansa. Umaabot ng higit na 4 na oras kada araw. Ang trend na ito ay nagpatibay ng isang natatanging kulturang online kung saan namamayani ang mga viral na hamon, mga influential na content creator at digital na aktivismo.
Ang social media ay hindi lamang para sa kasiyahan, isa itong makapangyarihang kasangkapan para sa pampulitikang pakikilahok, paglago ng negosyo at pagpapalakas ng komunidad. Mula sa mga dance challenge na nagiging global na mga phenomena hanggang sa mga kilusan na nagdudulot ng tunay na pagbabago. Walang kapantay ang impluwensya ng Pilipinas sa social media. At yan ang mga balita sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-komento at ibahagi ang videong ito. Muli, ito si Mirasol, si Bayan Cacho, nag-uulat. Magandang umaga, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.